sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Galuya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Paulo. Ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, at nagpapabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ating beloved honorable, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At nagpapabot din po kong ng pagbati sa mga minamahal natin mga kapatid sa Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran natin na masugid na sumusubaybay sa ating pong banal na programa. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon sa mga kapatiran natin Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo. Mga minamahal, maligayang panonood at pakikinig po sa inyo. At hindi ko po tayo po sama-sama munang manalangin upang minsan pa mga minamahal maunawaan natin ang mga banal na salita ng Diyos na mapapakinggan natin. Tayo po'y manalangin muna. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo, minsan pa kami humingi ng kapatawaran. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Dalangin po namin kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Pahiram mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay upang maging pagpapala sa lahat ng mga taong nangangailangan, lalo na po mga may sakit, mahal Panginoon. Pagpalain mo po sila, mahal pang gawin mong makapangyarihan ng mga salita mo na habang pinakikinggan ng mga may taglay na karamdaman ay nakakadama sila ng kaginawaan, dakilang Diyos. At aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Kaya minamahal, buksan muna natin ang ating pong mga pambungad na talata dito sa Psalms 11 verse 5 at dito sa 1 Peter 1:7. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatang 11, ang talata po 5. Sabi dito, sinubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapupuotan ng kanyang kaluluwa. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanata po 1, talatay 7. Sabi dito, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal ang ating paksa ay pamagatan po nating spiritual test. Spiritual test. Ito po minamahal yung tinatawag na the divine method for testing believers. Alam nyo minamahal, kung mababasa nyo po ang banal na kasulatan, lahat po ng mga tunay na mga anak ng Diyos ay nakaranas ng tinatawag na testing. Yung tinatawag na pagsubok. Ibig sabihin ng pagsubok dito, mga minamahal, yung pong tinitingnan ng mahal na Panginoon kung hanggang saan ang katapatan mo sa Kanya. Gaya nila Adan, sila Abraham, si Joseph, si David, si Hub, mga minamahal. Maraming sa banal na kasulatan. Halos sa mga tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, nakaranas po ng pagsubok. Kaya nga kung hindi mo pa nararanasan na ikaw ay makaranas ng pagsubok, hindi ka pa tunay na anak ng Diyos. Amen. Hindi ka pa ganap at tunay na mga anak ng Diyos, sapagkat sabi ng banal na kasulatan dito po napapatunayan kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, katulad ng pagsubok sa ginto. Para mapatunayan totoo ang ginto, ito po ay sinusubok sa apoy upang masumpungan kung talagang tunay pong ginto. Tayo naman, minamahal, upang mapatunayan na tayo po'y mga anak ng Diyos, sinabi po rito, minamahal, tayo po'y susubukin sa pamagitan ng mga pagsubok. Dadalisayin po tayo sa pamagitan ng mga kahirapan, mga pagsubok, mga hindi kanais-nais na dumarating sa buhay po natin.
At ito po, maminamalang gagamitin ng Diyos. Sabi na nga, kung idagdag natin ang 1 Peter 5, verse 10, gagamitin po ng Diyos ito para sa ating pong sabi, para sa ating ikasasakdal, para sa ating ikatitibay, at para sa ating ikalalakas ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Basahin po natin kandi yung 1 Peter chapter 5, verse 10. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanataya 5, talatay 10. At ang Diyos ng buong biyaya na nasa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Sabi rito, maminamal, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon. Sandaling panahon lang yan, maminamal. Huwag tayong sumuko. Sabi, pagkatapos na kayo po'y makapagbatang sandaling panahon. Sandaling panahon lang yan. Dumadaan lang yan, maminamal, matatapos din yan. Siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa atin. Kasi kailangan natin ito, maminamal, sapagkat ito po yung the method. Ito yung paraan ng Diyos, maminamahal, para tayo po'y maging sakdal, maging matibay, at maging malakas sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung divine method. Ito po yung banal na paraan upang tayo po'y maging sakdal, maging matibay, at maging malakas sa paglilingkod. Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, how God testing believers. Paano niya sinusubok ang mga mananampalataya, maminamahal? Unang-una, mga minamahal, sa kasaysayan ni Abraham. Ang sabi rito, by demanding great sacrifices. Basahin po natin ang Genesis chapter 22 verse 1 up to 2. Mga minamahal, talagang napakabigat ang pagsubok na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Imagine, napakarami niyang ari-arian, napakarami niyang mga tupa. Samantalang ang talagang inihandog sa Diyos, maminamahal, ay mga kawan, mga pinatabang hayop noong unang panahon. Maraming pinatabang hayop, ito pong si Amang Abraham. Marami din siyang pilak, marami din siyang ginto. Pero maminamahal, sa kauna-unahang pagkakataon, siya po'y sinubok ng Diyos sa pamagitan po ng paghingi ng kanyang anak. Sabi rito, Genesis 22 verse 1 and 2. Dito po sa aklat ng Genesis, o Genesis, Kabanatay 22, talatay 1 hanggang 2. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham! At sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Amen. 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 Yan po, maminamahal, isang napaka matinding pagsubok. Kahit sa kanino dumating yan, mga minamahal, talagang mahirap po yan yung hihingiin ng Diyos ang iyong bugtong na anak, yung kaisa-isa mong anak. Amen. Na dito po ipinangako ng Diyos, maminamahal, kay Abraham, na sa pamagitan ni Isaac ay sabi, pararamihin ko ang iyong lahi, na sindamin ng bituin sa langit, sindamin ng buwangin sa dagat. Pero itong pagkakataong ito, maminamahal, matanda na siya, ang kanyang asawa ay matanda na rin. Nagkaroon siya ng anak, maminamahal, kaisa-isang anak, pero hinihingi pa ng Diyos. Bakit kaya, maminamahal, si Isaac ang hiningi ng mahal na Panginoon? Marami naman siyang kawan, marami naman siyang pilak, marami siyang ginto. Maminamahal, sapagkat, sabi nga dito, mga minamahal, iandog mo si Isaac na iyong minamahal. Ibig sabihin, maminamahal, nung ipinanganak po si Isaac, nabaling ang pag-ibig ng Diyos dito po, maminamahal, kay Isaac. Nabaling ang pag-ibig ni Abraham kay Isaac na dati-rati, maminamahal, talagang grabe ang kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Pero nung dumating si Isaac, palibasa kaisa-isa niyang anak, maminamahal, napunta doon yung kanyang focus. Tandaan po natin, mga minamahal, pag tayo sinubok ng Diyos, kung ano yung pinakamamahal natin, kung ano po, maminamahal, ang pinakamahalaga sa atin, ito ang hihingiin sa atin. Amen. Kaya,
Si Isaac ang hiningi ng mahal na Panginoon kay Abraham sapagkat mga minamahal, naging kaagaw po ni Isaac ang Diyos. Mga minamahal, naging kaagaw ni Isaac sa pag-ibig sa Diyos, mga minamahal. Kaya doon, ito po ang hiningi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po na Exodus 34 verse 14, tandaan po natin, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ha? Ang Diyos na ang pangalan ay mapanibuguing Diyos nga. Dapat mga minamahal, maging wise po tayo. Lahat ng bagay na nasa atin, ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating asawa, ang ating ari-arian, ang ating mga sasakyan, ang ating tahanan, ibinigay lamang po yan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos. Dapat habang tayo binibigyan ng Diyos, lalong lumalaki yung pag-ibig natin sa Diyos. Hindi yung ang iibigin natin ay yung pong ibinigay, hindi yung po yung nagbigay. Amen. Imbis na tayo po, maminamal ay madagdagan ng pag-ibig sa Diyos, katulad ni Abraham, dapat madagdagan lalo ang pag-ibig niya sa Diyos sapagkat nakita niya, maminamal, kung paano ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Ibinigay yung kanyang anak na si Isaac. Samantalang sila'y matanda na, sila po'y talagang imposible ng magkaanak. Binigyan pa sila ng Diyos. Pero nung ipinanganak si Isaac, maminamal, nabaling ang pag-ibig ni Abraham kay Isaac. Ganun ang maraming mga Kristiyano ngayon, maminamahal. Imbis na ibaling nila ang pagmamahal doon sa nagbigay, mga minamahal, napunta ang pag-ibig nila doon sa ibinigay. Kung ano yung ibinigay ng Diyos, katulad ng halimbawa, nagkaroon ka ng negosyo, napupunta doon yung focus natin eh. Mas minamahal natin yung negosyo, mas minamahal natin yung pera. Sabi na Biblia, for the love of money is the root of all evil. Kaya kung ano yung pinahalaga natin, yan po ang kukunin sa atin. Yan po ang hihingiin sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, you cannot serve two masters. You cannot serve between mammon and God. Ayaw niya na may karibal. Mga minamahal, ayaw ng Diyos na may karibal siya sa puso natin. Sabi rito sa Exodus, kung mababasa natin, Exodus 34:14, ang Diyos nga, ang Panginoon Diyos na ang pangalan ay mapanibuguing Diyos nga. Isa sa pangalan ng Diyos ang mapanibuguin. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanatay 34, talatay 14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon ang pangalan ay mapanibughuin. Ay mapanibughuin nga ang Diyos. Amen. Amen. Ang ibig sabihin, maminamal ng Diyos, hindi lamang po yung mga graven images. Hindi lamang po maminamal yung pong mga tinatawag po na Baal. Ay mga baka. Ang tinutukoy po rito, maminamal ng ibang Diyos, kung ano po yung inihalili mo sa ating mahal na Panginoon. Kung anong ipinapalit mo sa Kanya, nagiging Diyos-Diyosan yan. Sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kahit hindi naman sinamba ni Abraham, maminamahal si Isaac, ibig sabihin na baling doon yung pag-ibig niya, maminamahal. Imbis na ang pag-ibig niya ay nasa Diyos, mga minamahal, nahati po sa pag-ibig niya kay Isaac. Kaya gusto ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na iibigin natin siya ng buong puso natin, buong lakas natin, buong pag-iisip natin, at buong kaluluwa natin. Ayaw niya ng kalahati. Ayaw niya mga minamahal ng half-hearted. Ayaw niya maminamal ng double-minded. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, buong buo. Iibigin mo siya ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Kaya nga, pag halimbawa po gusto kang subukin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kung ano yung ipinalit mo sa Kanya, doon, yun ang hihingiin sa iyo. Pero maminamal na patunayan, minsan pa ni Abraham, na talagang mas mahal niya ang ating mahal na Panginoon. Totoong nabaling ang pag-ibig niya kay Isaac, pero mga minamahal, pinatunayan niya na kaya niyang ibalik muli ang kanyang pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod. Mga minamahal, kahit mahirap sa Kanya, kahit masakit sa kanyang puso, talagang mahal na mahal niya si Isaac, kung sa pagmamahal talagang mas mahal niya kaysa sa buhay niya. Pero handa niyang iandog, maminamahal. Kaya nga, napatunayan naman ng Diyos, maminamahal, na talagang mga minamahal, nagbalik ang kanyang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na kung maipakita natin muli ang ating pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, muling ibabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon na minamahal ang pagmamahal naman niya sa atin.
Yun po ang talagang kaugalian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto niya, mga minamahal, na sabi ng Biblia na huwag tayo magkaroon ng kahati sa puso niya. Ha? Ang ating Diyos ay mapanibuguing Diyos nga. Kaya nga dito, napatunayan ni Abraham, sabi nga ng 1 John 5:3, ito ang pag-ibig sa Diyos. Ang sundin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang utos ay hindi mahirap. Basahin po natin. 1 John 5:3, kaya hindi idagdag natin sandali talata. Dito po sa aklat po ng unang 1, Kabanatay 5, talatay 3. Sabi po dito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya minsan pa napatunayan ni Abraham, ng ating amang Abraham, na talagang mahal niya ang Diyos sa pamagitan ng kanyang pagsunod. Amen. Kahit na mahal niya si Isaac, mga minamahal, handa niyang sundin ang utos ng mahal na Panginoon. Kaya madaling araw pa lamang, maminamahal, umalis siya upang hindi siya hadlangan ng asawa niya, maminamahal, na si Sarah, sapagkat hindi talaga siya papayagan. At bukod doon, maminamahal, hindi niya isinama doon sa bundok yung kanyang alila, sapagkat alam niya kung isasama niya hanggang sa bundok ng Moriah, maminamahal, pipigilan siya nito. Amen. Pero maminamahal, na patunayan niya minsan pa, mga minamahal, na mas mahal niya ang ating dakilang Diyos. Sa ating panahon ngayon, maminamahal, ano po yung hinihingi sa ating namahal na Panginoon? Kasi maraming mga mananampalataya ngayon, ito naman po, mga minamahal, ang ipinapalit nila sa Diyos. Sabi rito, basahin po natin ang Lucas. Dito sa Lucas, maminamahal, kapitulo 14, talatang 26, talo ng 33. Ito naman, maminamahal, yung pong maraming mga mananampalataya, ang inihalili nila yung ito sa Diyos, maminamahal. Unang-una, sabi yung kanyang pamilya, yung kanyang magulang, yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa. Yun ang ating inihalili ngayon sa Diyos. Kaya nga, pag mas mahal natin ang ating pamilya, pati na yung ating tinatangkili, sabi nga, pati yung ating buhay man, mga minamahal, sabi ng Biblia, hindi tayo karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito, basahin natin ng Lucas 14:26, mga minamahal, at talo natin ng 33. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatay 14, ang talatay 26 at italo ng 33. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Talon ng 33. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Amen. Amen. Ito ngayon, maminamalang kahalili. Ito yung inihalili ng maraming Kristiyano ngayon sa pag-ibig sa Diyos, maminamal. Una-una sabi, yung pag-ibig niya sa kanyang mga magulang, pag-ibig sa ama, pag-ibig sa ina, sa pag-ibig sa kanyang asawa at pag-ibig sa kanyang mga anak, pag-ibig sa kanyang mga kapatid na lalaki, pag-ibig sa kanyang kapatid na babae, pati sa kanyang buhay. Minsan, mga minamal, mahal na mahal natin ng sarili natin. Nauuna pa tayong mag-asikaso ng ating sariling katawan kaysa magpuri sa Diyos. Mga minamahal, ito po'y mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, pati sa ating tinatangkili, yan po ang kahalili natin ngayon. Mga inahalili ng mga Kristiyano ngayon sa mahal na Panginoon. Sabi, hindi siya pwedeng maging alagad ko. Kaya ginamit ng Diyos, maminamal, yung katagang malibang kapuotan. Malibang kapuotan. Kasi ito lang ang tanging paraan, maminamal, upang mga minamahal, hindi po natin maigitan ang pag-ibig natin sa Diyos sa pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Hindi nangangahulugan na mapupuot tayo, magagalit tayo, kasusuklaman natin sila. Ang ibig sabihin niyan, maminamal, wag mong iibigin nang higit pa sa Diyos. Gaya ng sabi ng Mateo 10, talatang 36 hanggang 38, basahin po natin. Mga minamahal, idagdag natin sa Mateo 10, 36 hanggang 38. Ang ibig sabihin ng kapuotan, ibig sabihin hindi po yung masuklam tayo, kasuklaman natin sila.
Magtanim tayo ng galit, puot. Hindi. Ang ibig sabihin niyan, huwag mong iibigin ng higit pa sa Diyos. Kasi hindi ka magiging karapat-dapat sa Kanya. Sabi rito, basahin natin. Dito sa kalat ng Mateo, kabanatay 10, ang talatay 36 hanggang 38. Sabi po dito, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 38. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Amen. Yan po ang una, maminamahal. Ang tawag diyan by demanding great sacrifice. Talagang yan po'y talagang hinihinging may karapatan ng Diyos. By demanding great sacrifice. Amen. Yan po ang tawag niyan, sacrificial giving. Minsan nga, maminamahal, sa tithes and offering lang, hindi pa natin maibigay. Yun lang tinatawag, maminamahal, na yung sacrificial giving. Hindi pa natin maibigay. How much more kung hingiin na ng Diyos yung mga mahalaga sa atin, ang ating mamahal sa buhay, ang ating anak, pati ang ating buhay man. Kaya nga, tandaan po natin, dadaan po tayo sa tinatawag na test, yung tinatawag na pagsubok. Pangalawa, sabi maminamahal, sa paanong paraan tayo isinusubok ng Diyos. Pangalawa, by leading men in a difficult way. Minsan, maminamahal, susubukan tayo sa mga buhay natin bilang mga Kristiyano. Minsan mararanasan natin kung kailan naging Kristiyano tayo, nawalan tayo ng trabaho. Kung kailan tayo naging Kristiyano, maminamahal, bumagsak ang kabuhayan natin. Kung kailan tayo naging mananampalataya, maminamahal, mas sumirap tayo kaysa noon. Pero hindi natin alam, sinusubok lang tayo ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, hanggang hindi nawawala ang ating pananampalataya kay Kristo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Sapagkat si Kristo po ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at lahat ng karunungan sa sanlibutan, sabi ng Kolosas 2:3. Kaya nga kung sinubok ka, maminamahal, sabi, by leading men in a difficult way. Minsan, mga minamahal, maranasan natin na minsan wala tayong pagkain. Maranasan natin, wala tayong mga pambayad sa tuition fee ng ating mga anak. Wala tayong pambayad sa kuryente, wala tayong pambayad sa tubig, sa ating inuupang bahay. Tandaan niyo po, maminamahal, hindi pa po kayo naghihirap niyan. Sapagkat habang nasa sa inyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, kayo pa ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Yung mga bagay na yun, naranasan ng ating beloved pastor yan, beloved Mama Dear, beloved assistant pastor. Naranasan nilang palayasin sila, maminamahal, dahil hindi na sila makabayad ng upa. Naranasan nilang wala silang makain, kinakailangan isanla ng ating beloved pastor ang kanyang barong para makabili siya ng buto-buto. Tapos, mga minamahal, ito po'y pakukuluan para makahigop ng mainit na sabaw ang kanyang mga anak sapagkat wala pang kinakain mula umaga. Naranasan natin, beloved pastor, mamulot ng mga balat ng melon. Tapos tatanggalin niya yung sa ibabaw, yung mga nalangawan at yung sa ilalim, yung gitna kukunin niya. Ito ang ipapakain niya sa kanyang pamilya. Amen. Pero, maminamahal, hindi nalungkot ang ating beloved pastor. Hindi siya nanghina, hindi siya nang lupaypay. Bakit? Para sa kanya, siya pa rin ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa dahil nasa kanya pa ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi rito, kung matutungayan niyo po, maminamahal, ang Exodo Kapitulo 13, talatang 17, ang mga Israelita noon, sinubok sila. Imbis na makakarating sila sa tinatawag na Kanaan, yung tinatawag na the land that flow of milk and honey, yung masaganang lugar na ang mga ubas ay napakalaki at napakasagana, mga minamahal ng mga tanim doon. Isang lugar, mga minamahal, na napaka-unlad. Nandun na po, hindi na sila magtatayo ng bahay para matirahan at hindi na sila magtatanim para kumain. Nandun na po lahat. Mga minamahal, sinubok sila ng malapang, sabi ng banal na kasulatan, sa 40 araw makakarating na sila roon sa tinatawag na Kanaan. Pero hindi sila pinatnubayan ng ating malapang sa malapit na daan. Bakit? Sabi, upang subukin sila. Sabi, by leading men in a difficult way. Yan po'y katulad ng mga buhay natin bilang mga mananampalataya. Nararanasan natin, mga minamahal, na yung mga hindi natin naranasan nung tayo po hindi pa mananampalataya.
Naranasan natin na wala tayo minsan makain, walang pamasahe. Kami, naranasan po namin yan. Nung ako'y bagong mananampalataya, maminamahal, talagang nung una, maminamahal, hindi ako kontento pag wala akong 3,000 sa bulsa ko. Hindi ako panatag pag wala akong 1,000 sa bulsa ko. Pero nung ako'y naging mananampalataya, maminamahal, ang pinaka naging malaking pera ko noon, 5 piso. Nilang blessing namin doon, 5 piso. Bibili lang namin sabon, yung sabon namin, ito na yung aming toothpaste, ito na yung aming shampoo, ito na yung aming sabon sa katawan, ito na rin yung sabon namin sa damit. Talagang iiyak ka sa hirap, mga minamahal, pero mga minamahal, punong-puno naman ang kagalakan ng aming puso. Bakit? Sinusubukan lang tayo ng mahal na Panginoon. Sabi rito, mga minamahal, sa Exodus 13:17, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanatay 13, talatay 17. At nangyari nang tulutan ni Paraon na ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Pilisteo, bagaman malapit, sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at magsipagbalik sa Ehipto. Amen. Amen. Ang layunin pala dyan, maminamahal, baka tayo po yung magsisi. At bumalik sa Ehipto. Ibig sabihin, baka maminamahal, pag sinubok tayo ng ating malapang, susubukan niya. Susubukan niya tayo, mga minamahal, kung tayo po'y tatalikod sa paglilingkod sa Kanya. Gusto kasing mapatunayan ng malapanon sa atin, mga minamahal, na talagang kaya tayo naglilingkod sapagat iniibig natin siya. Amen. Hindi lamang kagalingan ng karamdaman ang gusto natin, hindi lamang mga minamahal kasaganaan ng buhay ang gusto natin, hindi lamang kaligtasan at buhay na walang hanggang gusto natin sa paglilingkod sa Diyos, kundi mga minamahal, kahit sa kahirapan handa po tayo magtiis alang-alang sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Kaya sinabi ng Philippians 1:29, sabi, tayo tinawag ng mahal na Panginoon hindi para sumampalataya lang sa Kanya, kundi magtiis din ng kahirapan alang-alang sa Kanya. Dito po, maminamahal, sinubok sila ng mahal na Panginoon. Ang mga mananampalataya, mga Israelita noon. Ang sabi rito sa Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 3, maminamahal, sabi, upang malaman ng Diyos ang laman ng kanilang puso. Upang malaman, mga minamahal, bakit tayo nakararanas ng mga kahirapan, mga pagsubok, mga tinatawag, mga minamahal na hardship. Upang malaman ng Diyos ang laman ng ating puso. Kasi pag sinubok ka na ng malapanon diyan na malalaman, maminamahal, kung anong ang laman ng puso mo at kung anong uri ng Kristiyano ka. Pag ikaw ay sinubok na ng Diyos, lalabas na yung tunay mong ugali, lalabas na yung tunay na ikaw pag sinubok ka na ng mahal na Panginoon. Gaya ng sinabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 4, 2 hanggang 3, sabi diyan, upang malaman ng Diyos ang laman ng iyong puso. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatay 8, talata po 2 at 3. 2 at 3. Deuteronomio 8, 2 at 3. Sabi ito, at iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang ang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. 3. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mga mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen. Amen. Yan pala, maminamahal, ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Upang ipaalam sa iyo, maminamahal, na hindi lamang nabubuhay ang tao sa mga pagkain o sa tinapay, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Gusto niyang malaman ang laman ng iyong puso. Kaya kapag ang mga mananampalataya, maminamahal, dumanas ng pagsubok, lalabas na yung tunay na kulay niyan. Malalaman na ng Diyos ang laman ng kanyang puso. Malalaman ng mahal na Panginoon kung anong uri ng Kristiyano ka pag nahihirapan ka na. Kaya yung iba nga, minumura na ang Diyos. Pag may pagsubok na. Samantala nung pinagpapala sila, mga minamahal, praise the Lord! Napakabuti ng Diyos. God is good. Nung nawala na ng trabaho, ano man naman, dupit naman ng Diyos.
Nung nasunugan ng bahay, Panginoon ko, bakit mo ko ginaganito? Nung dumatang na ng tinatawag na hindi ka nais-nais, mga minamahal, ay dumabas na mga minamahal yung nilalaman ng kanyang puso na gusto niya lang ay pagpapala. Gusto niya lamang ay kagalingan. Ang gusto niya lamang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon ay yung pong pagpapala, kaginawaan, kaligtasan. Ay yung kagalingan lang. Pero tandaan po natin mga minamahal, sabi ng Acts 14:22, kung idadagdag natin yan, kinakailangan natin pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kapigatian. Kasama sa bahagi ng buhay natin yan na tayo makaranas ng kapigatian. Sabi rito sa Acts 14:22, kaya hindi idagdag natin. Dito sa aklat po ng mga gawa, kabanatay 14, talatay 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga lagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa karya ng Diyos. Amen. Amen. Requirements yun mga minamahal. Amen. Hinihingi ng mahal na Panginoon yung mga pagsubok na yan, sabi ng Biblia, na sa pamagitan ng kapigatian ay kinakailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga nung sinubok sila ng malapang ng na pinatnubayan, habang nagrereklamo sila maminamal, dinadagdagan ng Diyos yung taon ng kanilang paglalakbay. Habang sila'y nagrereklamo, habang sila po'y dumadaing, habang sinusumbatan nila ang Diyos, lalong dinadagdagan ng Diyos maminamal ang taon ng kanilang paglalakbay. Kaya nga yung 40 araw na ipinangako ng Diyos, dahil nakita niya yung laman ng kalang mga puso, sabi naging 40 taon. At ang nakalulungkot pa niyan, maminamahal, sa 40 taon, maminamahal na paglalakbay nila, at sila po'y 3 milyon lumabas doon sa Ehipto, 2 lang po ang nakarating sa Kanaan. Ito po'y si Joshua at si Caleb. Maging si Moses, maminamahal, dahil naprobok siya sa mga mananampalataya na kanyang pinapatnubayan papunta sa Kanaan. Pati siya hindi nakarating sa Kanaan. Si Joshua at si Caleb lamang ang nakarating. Sabi rito, maminamal, bakit? Nakita ng Diyos yung laman ng puso nila, mga masyadong reklamador. Sabi rito, mababasa po natin sa Numbers chapter 14, verse 3 and verse 4. Sabi, maminamal, nagreklamo sila at gusto na nilang bumalik, maminamal, sa Ehipto. Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa Diyos, gusto na natin mag-backslide. Gusto na natin bumalik sa sanlibutan, gaya nitong mga Kristiyanong ito. Basahin natin ang Numbers 14, verse 3 and 4. Dito po sa aklat ng mga bilang, kabanatay 14, ang talatay 3 at 4. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo'y mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? 4. At nagsang-usapan sila, tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Amen. Yan po ang nakalulungkot, maminamahal. Yung pagkatapos mo subukan ay magtangka ka ng tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Ito'y consider backsliding to. Gusto na nilang bumalik sa Ehipto. Ibig sabihin, gusto na nilang bumalik sa pagkaalipin. Sapagat sa Ehipto, alipin sila. Maminamal, sa atin naman, kung tayo babalik sa sanlibutan, magiging alipin ulit tayo ng kasalanan. Magiging alipin ulit tayo ni Satanas. Yeah. At ang kauli-ulian, maminamal, sabi, by giving opportunities for choice. Kaya tayo sinusubukan ng malapanon sapagkat binibigyan niya tayo, maminamal, ng tinatawag, mga minamahal na choice. Freedom of choice. Sabi ng Deuteronomy 30 verse 19, mga minamahal, sabi rito, basahin po natin sa hanggang 20, basahin natin. Sabi dito, pinapipili ka ng mahal na Panginoon to giving opportunities for choice. Nilalagay ka ng Diyos sa pagpili, kaya sinusubukan ka. Basahin po natin Deuteronomy. Dito po sa kalat po ng Deuteronomio, kabanatay 30, talata po 19 hanggang 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo, sa araw nito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig,
at lumakip sa Kanya sapagkat Siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na ibibigay sa kanila. Amen. Yan po, maminamalang pangatlong dahilan bakit kinakailangan natin dumaan sa tinatawag na pagsubok. By giving opportunities for choice. Inilalagay ka ng malapanon sa pagsubok o inilalagay ka sa pagpili. Sabi rito, maminamahal, na piliin mo sa araw na ito na inilalagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na iyong iibigin ng Panginoon Diyos, sundin mo ang kanyang mga tinig at lumakip sa Kanya, sapagat Siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Yan po, maminamahal. Inilalagay ka ng Diyos sa pagpili. Kapag nandun tayo, maminamahal, sa mga trials na yan, minsan, maminamahal, bibigyan ka ng magandang hanap buhay, magandang opportunity, pero hindi ka naman makakadalo. Hindi ka na makasamba. Inilalagay ka ng Diyos sa pagpili. Sinusubukan ka niya. Minsan kung kailang maraming mga kliyente, halimbawa ang profession mo ay doktor, minsan o kaya ikaw po'y dentista, minsan mga minamahal, kung kailang araw ng linggo marami kang client, marami kang mga customer, kaya ngayon inilalagay ka ng Diyos sa pagpili. Minsan, maminamahal, may mga mag-aalok sa'yo ng magandang hanap buhay, napakalaki ng sweldo, pero mawawala naman yung pagkakataon mo na makadalo sa gawain. Inilalagay ka ng Diyos sa pagpili. Sabi, by giving opportunities for choice. Dito po, maminamahal, kung mababasa niyo po ang uling talata, sa Hebrews chapter 11, verse 24 up to 26, si Moses, maminamahal, hindi niya na kinakailangang pumili, maminamahal, sapagkat siya po'y nakatalagang maging hari ng Ehipto. Dahil prinsipe siya. Paborito siya ng hari. Siya ang papalit na hari ng Ehipto. Pero sabi rito, mga minamahal, mas pinili niya. Mga minamahal na, sabi rito, tumangging tawaging anak na babae ni Paraon. At pinili niya na siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Sabi rito, basahin po natin ang Hebrews 11:24 hanggang 26. Mas pinili ni Moses, maminamahal, ang tampalasanin na kasama ang bayan ng Diyos, mga minamahal, at magmana ng buhay na walang hanggang, kesa magtamo na nagsisikubas na kaligayahan ng pagkakasala sa Ehipto. Basahin po natin. Sabi po dito sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 11, talatay 24 hanggang 26, sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, isa sa mga dahilan bakit tayo sinusubok, sabi, by giving opportunities for choice. Amen. Inilalagay ka ng Diyos sa pagpili. Kung pipiliin mo ang material kaysa sa spiritual. Right. Kung pipiliin mo ang Diyos, maminamahal, o ang sanlibutan. Kung pipiliin mo, mga minamahal, ang langit o ang impyerno. Kaya nga, sabi ng Banal na Kasulatan, maging wise ka sa pagpili, sapagkat sinabi ng Banal na Kasulatan, once na ikaw ay nagkamali na ng pagpili, sabi ng Biblia, hindi mo na pwedeng bawiin ito. Hindi mo na mababa, sabi, laging nasa uli ang pagsisisi. Kaya sa gabing ito, maminamahal, habang napapakinggan po natin awiting, I give you Jesus, sumunod po kayo sa panalangin. Piliin nyo ang buhay, sabi ng Biblia, na ibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso mo, buong lakas mo at buong kaluluwa mo, sapagat siya ang iyong buhay at siya ang iyong kaligtasan. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sabihin niyo po, maminamahal, mga katagang ito, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Mahal na Panginoon, ako po'y nananampalataya sa iyo. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako, sampo ng aking mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name,
Amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sila at malapan patuloy po namin dinadalangin ng mga kapatid po namin ito, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa kalatang buhay, gayam sila mga tunay na anak mo. Tulungan mo sila malapang na sa pagbabalik mo, makapiling namin sa paglilingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, bilang point of contact, ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget, sa inyong mga pinakinggan. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal, sa pangunang panalangin po na ating minamahal, ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Ameda. Mga minamahal, tayo po'y tutugunin ng ating mahal na Panginoon sa ating mga dalangin. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mala Panginoon. Minsan pa, mala Panginoon, sa mga oras nito sa pangunang panalangin na aming beloved Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda, narito po sama-sama po namin inilalapit sa iyo ang mga prayer request ng mga kapatid po namin, beloved Brother Bongbio, ang complete healing. Gayon din namin, beloved Jerome Advincula, mala Panginoon, makapasa sa board exam. Si Leticia Damaso, mala Panginoon, may cancer sa leeg. Bigyan mo ng kompletong kagalingan, bigyan mo ng pagkakataong mabuhay upang makapaglingkod sa iyo. Si Rosalie Corlet, dalangin po namin, mala Panginoon, nalilinaw, wag bumaha sa kalang lugar sa Carissa Home. Mala Panginoon, pigilin mo ang mga pagbuhos ng ulan, protektahan mo ang lugar, mala Panginoon, ang beloved Rosalie Corlet, sa dako po ng Carissa Home, mala Panginoon. At dalangin din po namin si Abila Duklayan, mala Panginoon, masakit po ang kanyang talampakan, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, naplusin mo po ito, dakilang Diyos. Mala Panginoon, dalangin din po namin si Miriam Yamugan, mala Panginoon, may pilay sa likod, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Si Rolita Villaneso, mala Panginoon, meron pong spondylosis, mala Panginoon, bigyan mo po ng kumpletong kagalingan. Ganit si Jesus Baladares, dalangin po namin na makalaya na po, mala Panginoon, sa bilangguan. At si Pepa Naligan, dalangin po namin nagsusuka ang kanyang apo, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Si Genevieve Galezo, mala Panginoon, mataas ang sugar blood, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Si Cora Santos, pagpalain mo ang kanyang anak, mala Panginoon, sa ibayong dagat. At si Carmen Barundia, mala Panginoon, idinadalangin po namin na madaling mapagod, namamanas ang kanyang paa, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, dakilang Diyos. Sa Mary Ann Namura, masakit po ang kanyang likod, mala Panginoon, aplusin mo at bigyan ng kumpletong kagalingan. Ganyan si Senate Caparas, may karamdamang lagnat, mala Panginoon, bigyan ng kagalingan. Si Larry Repollo, mala Panginoon, dalangin po namin na naway matuloy ang kanyang trabaho, mala Panginoon. Si Reynalda Locando, mala Panginoon, may ubo, pagalingin mo po, dakilang Diyos. At si Joanna Acosta, mala Panginoon, dinadalangin po namin na makapanganak ng normal, mala Panginoon, makapanganak siya ng maluwalhati sa imalang kapamaraanan. Lahat ng mga sakit, mga karamdaman ng mga kapatid po namin ito, sinasaway namin lahat ng sakit, karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, lahat ng sakit, karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lahat ng karamdaman, blood sugar, lahat ng masakit, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Vices be gone, problem be solved. In Jesus' name. Bless them, O Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Ibinibigay po natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe po ng kaligtasan na ating napakinggan na pag-aralan sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. At muli po, sa pangalan na pangunguna po ng aming beloved Pastor, Evangelist Wilde Almeda, kami pasamantalang nagpapaalam po sa gabing ito. At sa araw pa rin ng bukas tayo magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. At ating po nakasama, nakapiling sa gabing ito ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, at sa ating online technical side, umantabay sa ating live stream, ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Brother Aldan Cristal, at sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer around the globe na patuloy na katutok sa banal na programa ng Mahal na Panginoon. Ang Diyos po magpaala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night. Jesus.